Napaaga ang uwi nila Melanie dahil sa kanyang muntikan ng pagkalunod kani-kanina lang. Buti na lang ay nasagip siya ni Ramil na hanggang ngayon ay sariwa pa sa isip ni Melanie ang mga nangyari. Naalala tuloy niya ang kamuntikan niya ring pagkalunod nung bata pa siya, na walang iba kundi si Kuya Jake niya ang sumagip sa kanya. Ngayon, hindi na si Jake ang sumasagip sa kanya kundi si Ramil na. Dahil ang kababatay umalis na hindi nagpaalam sa kanya, dahilan upang magalit siya rito at kalimutan. Maya-maya habang nakahiga si Melanie sa kanyang kama, ay narinig niya ang pagring ng kanyang telepono. Dali-dali niya itong sinagot nang marinig niya ang isang tinig ng lalaki na walang iba kundi si Ramil. Kinakamusta siya nito. Sinagot naman ni Melanie na okay na siya, na nagpasalamat ulit sa pagsagip sa kanya kanina. Yun lang ang gustong malaman ng binata, kaya binabana niya ang telepono, na si Melanie naman ay napangiti dahil naramdaman niya ang pag-aalala ng binata sa kanya. Inisip ni Melanie ang mukha ng lalaki. Ngayon niya lang napagtanto na pogi pala ito, makisig ang pangangatawan. Kaya naman nung siya ang sinagip nito, ay damang-dama niya ang malaki at matigas na dibdib ng lalaki na yumayakap sa kanyang katawan. Kaya naman, nung oras na yon ay pinaubayan na lang niya dito ang kanyang buhay sa pagsagip sa kanya. Nang maya-maya ay tumawag ang kanyang ina. "Melanie! Anak! Kumain ka na! Nang lumakas ka! At hindi ka magkasakit!" "Okay, ma. Mamaya lalabas na rin po ako." Sagot sa ina na medyo natagalang sumagot si Melanie dahil sa isip niya na kung bakit sa tuwing nakapag-iisip siya na magandang alalahanin ay lagi naman siyang tinatawag ng ina. Nagpatuloy si Melanie sa kanyang iniisip. Napangiti ulit ito dahil sa diwa niya itinitingnan siya ng lalaki na tila nangungusap ang mga mata sa tuwing tinitingnan siya nito. Nang mapadako din ang kanyang mata sa katawan at dibdib na maskulado ng lalaki ay tila kinilig pa siya dahil iyon ang gusto niyang asset sa mga lalaki, ang malapad ang dibdib at maskulado. Dahil sa nagji-gym si Ramil kaya ganon ang figura ng kanyang katawan. Nasa ganong pag-iisip si Melanie nang tawagin na naman siya ng kanyang ina. "Melanie! Bakit ang tagal mo namang lumabas ng kwarto mo, anak? Masama pa rin ba ang pakiramdam mo?" Sabay katok ng ina nito sa kanyang pinto nang hindi pa rin siya tumutugon. "Opo, ma. Lalabas na po." Napakamot pa sa ulo si Melanie dahil talagang lagi na lang inuudlot ng nanay niya ang kanyang pagbabalik tanaw sa pagkikita nila ni Ramil. Lumabas ng kanyang kwarto at kumain na ito sa pagkainan nila kaharap ang kanyang mga magulang. Nadinalayan lang ang pagkain dahil sa hanggang ngayon ay masakit pa rin ang kanyang katawan mula sa muntik ng pagkalunod. Uminom ng gamot at vitamins si Melanie pagkatapos kumain upang madaling makarecover at nahiga ulit sa kanyang kama si Melanie hanggang sa nakatulog ang dalaga. Mga 2 araw pa bago nakapasok sa kanyang tindahan si Melanie. Tinatawagan niya lang ang kanyang mga tauhan sa telepono kung may ihahabilin siya sa mga ito. Sa business kasi, mas maganda pa rin ang hands-on sa tauhan at pamamalakad. Nagulat si Melanie dahil may pumaradang sasakyan sa parking area na kanyang natanaw. Nakilala niya rin kung sino ito. Walang iba kundi si Ramil Mijares. Pagbaba nito sa kanyang magarang sasakyan ay may dalang bulaklak. Kunwari hindi nakita ni Melanie ang binata, kaya nakatingin ito sa kanya. Pero ang kabog ng dibdib ni Melanie ay sobrang bilis at tila nag-iinit pa ang pakiramdam ng dalaga sa pagdating nito. "Ehem!" Ang pakunwaring atensyon ni Ramil sa dalaga. Na ang dalaga naman ay nanginginig na napatingin sa binata, na lalong tumindi ang tibok ng puso ni Melanie nang iabot ng binata ang pulunpon ng bulaklak na nakita niya na dala-dala nito. Para sa magandang binibini. Sabay abot kay Melanie at kinuha naman ni Melanie ang bulaklak at nagpasalamat. Na hanggang ngayon ay nagiinit pa rin ang katawan at namumula ang pisngi na noon niya nang naramdaman nang naglapat ang kanilang labi
ni Jake. Kamusta ka, Melanie? Okay ka na ba? Ang paniniguradong pag-alala ni Ramil sa dalaga. Oo, okay na ako. Ang ngimi pa ring sagot ng babae kay Ramil. Mabuti kung ganun. Pwede ba kitang makasabay mag-dinner mamaya bago ka umuwi, Melanie? Ang yaya ng binata kay Melanie. Natigilan si Melanie sa alok na lalaki. Nag-isip sandali. Pero nag-okay rin naman to bilang sagot niya sa binata. Okay, Melanie. Sunduin na lang kita mamaya. Hindi na inantay pa ang sagot ni Melanie. Tumalikod na ito at sumakay na sa kanyang kotse. Na si Melanie naman, sa buong maghapon ay panay tingin sa kanyang relo sa kanyang opisina. Na habang paparating na ang gabi, ay hindi na malaman ni Melanie ang nararamdaman. Nasasabik ba siyang dumating ang oras na susunduin siya ng lalaki o nahihiya siya sa tagpong magkakasabay na naman silang kumain? Nasa ganon siyang pag-isip nang narinig na nga niya ang sasakyan na paparating. Nang bumaba na nga ang binata sa sasakyan, ay natanaw na nga niya ito, na lalong kinabahan at nakapagpabilis ng tibok ng puso niya. Nanalamin si Melanie, sinigurado niyang maganda siya pag nakita siya ni Ramil. Nahinawi naman ni Ramil ang kanyang buhok habang naglalakad. Papalapit sa babaeng nakita na nga niyang nakatalikod. Nang humarap na nga si Melanie, nagkasalubong ang kanilang mga mata. Ngumiti si Ramil at sabay tanong ng, Are you ready? Napatango naman ang babae. Saka na lamang nagbitaw ang kanilang mga paningin. Kinuha na ni Melanie ang kanyang shoulder bag. Saka nagpaalam sa kanyang katiwala sa tindahan niya. Na siya na munang bahala roon. Magkasunurang lumabas ng tindahan ng dalawa na hindi naman lingid sa mga tauhan ni Melanie ang pag-dinner date nila. Kaya grabe ang sanyasan ng mga ito at tila mga kinikilig pa sa kanilang amo na si Melanie. Sa paboritong restaurant ni Ramil sila pumunta ni Melanie. Nagulat si Melanie dahil sa tila inayos maigi ang kanilang papwestuhan para kumain. Palibot ng mga bulaklak ang paligid at may kandila pa sa lamesa. Nauna si Ramil sa lamesa. Hinugot ang upuan at pinaupo doon si Melanie. Inabot ni Ramil ang menu at sinanyasan ng waiter para sa order nila. Nang kumakain na sila ay nagulat si Melanie nang makita niyang may lumapit na mga lalaki, may dalang gitara at nagsimulang tumugtog. Nang ang isa namang vocalist ay kumanta na. Nataong pang favorite song niya ang kinakanta nito. Nasiyahan si Melanie sa tagpong iyon at pil na pil niya ang kanta. Nang mag-umpisa nang magsalita si Ramil. Nagustuhan mo ba ang pagkain at tugtog? Napatango naman si Melanie at sinabing, Yes. Ang pagkakaibigan nila Ramil at Melanie ay naging masaya. Nang kahit sa lungkot ng dalaga ay nariyan si Ramil upang i-comfort ito. Sinserong panliligaw na kaya ang ialay ng binata sa dalaga? Tugunan naman kaya ni Melanie iyon nang matamis niyang,